Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo at buo na rin sana ang ating mga kasambahay. Tawagin nyo na po sila. Oras na naman para tayo ay magbigay ng pansin sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay isa sa mga ugali na ating ginagawa dito sa UN Television na pagkatapos ng maghapong araw, pagkatapos ng ating mga paggawa, pagkatapos ng ating mga trabaho, o kung kayo man ay nasa trabaho pa rin at nasa inyong mga opisina, maaari po naman na magbukas din kayo ng inyong mga telebisyon, o kaya kahit na hindi man siguro kayo masabay sa amin, kayo maengganyo lamang namin na tuwing sumasapit ang huling oras sa ating mga buhay sa isang araw, ay maaaring magbigay tayo ng pansin kahit nakapirasong oras lamang na mabasa natin ang Biblia. Dahil isa sa mga mahalagang bagay na maunawaan natin ay yung salita ng Diyos. Kung papaano ho na mula ng ating pagkabata ay tinuruan tayo magbasa. Mula ho nung tayo ay elementarya, high school, hanggang sa tayo nagkolehiyo, iba't ibang mga libro ang ipinababasa sa atin sa paaralan para tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman. Lalo at higit naman po siguro na dapat natin na pagtuunan ng pansin ang kaalaman sa mga salita ng Diyos. At isa sa mahalagang bagay na ating magagawa ay ang ugaliin natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo at yan ang ating ginagawa tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Sa ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang ating mga pinasimulang binabasa sa mga talata ng banal na kasulatan. Kung wala kayong mga Biblia, sundan po ninyo sa inyong mga television screens. Narito ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Lucas Kapitulo 15, versikulo 1. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maninigil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Fariseo ay gayon din, ang mga eskriba ay nangagbubulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kaniyang ama ng bunso,
Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang